Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Trillanes, kakasuhan si Attorney Baligod hinggil sa testimonya ng mga dating Marines. Yan ang MBC TV Network News ni Kyle Bulyas. Planong isumite ni Attorney Levito Baligod sa Office of the Ombudsman ang kanilang joint affidavit oras na mapanotaryo na ang mga ito. Kaugnay ito ng kanilang alegasyong tumanggap ng bilyon-bilyong halaga ng pera mula kay Zaldico, sina Pangulong Bongbong Marcos, ilan pang mga kongresista, pati ang investigating team ng International Criminal Court. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Baligod na plano rin nilang magsumite ng kopya ng affidavit sa ICC para malaman ng umano'y mga naging kilos ng kanilang mga tauhan sa Pilipinas mula noong 2023. Pangalawa, I intend to submit to the ICC a copy of the affidavit to inform the ICC about the conduct or demeanor of its investigating officers or ICC investigators in the Philippines. Meaning to say, for ICC to determine whether these ICC investigators conducted a bona fide investigation in the Philippines. Iginiit din ni Baligod na wala silang sinabi na ang 18 individual na lumutang kahapon ay miyembro ng Philippine Marine Corps at nakasaadaan niya sa kanilang affidavit na 2 sa mga ito ay konektado naman sa militar. Samantala, idinawit din ito si dating Senator Sonny Trillanes at inakusahang siya ang nagbibigay ng contact number ng mga tauhan ng ICC sa mga bagmen ni Zaldico, bagay na mariin niyang itinanggi. Sinabi sa DZRH ni Trillanes na questionable ang timing na kanilang paglutang at layon lamang umano nitong i-discredit ang mga pagdinig ng ICC sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil dito, kakasuhan umano ni Trillanes si Baligod at iba pang mga kasamahan nito. Bukod dito, posible rin umanong maharap sa kasong obstruction of justice si Baligod dahil sa paglalabas nito ng pangalan ng mga ICC investigator. Malaking kalokohan yan. Ako po ay magpa-file ng cyber libel cases at Levi Baligod, Mike Defensor, Jason Sa at doon sa 18 na lumabas kahapon na apparently yung 4 pala ron eh hindi naman sundalo at iba naman eh mga nag-abol. Kaya nakakalungkot man para dun sa mga dating sundalo na yan, pero talagang kailangan nilang harapin itong kasong isasampa ko kasi hindi naman pwedeng ganun-ganun na lang nagagawa-gawa kayo ng kwento. Ito po ay violation ng Article 17 ng Rome Statute at ito po, malamang sa malamang ay kakasuhan sila ng obstruction of justice kasi nilagay nila sa peligro yung buhay ng mga ICC investigators at higit sa lahat yung mga testigo. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, mga pulis na nagbantay at nasugatan sa mga pagtitipon kahapon, pinuri ng PNP Chief. Sinaluduhan ni Philippine National Police Chief Police General Jose Malencio Nartates Jr. ang lahat ng mga dumalo, nakikiisa, gayon din ang mga nagtiyak ng seguridad para sa mapayapang pagdaraos ng Trillion Peso March, gayon din ang iba pang mga aktibidad kasabay ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution kahapon. Ayon sa PNP Chief, pangkalahatang naging mapayapa ang mga pagtitipon, nananatiling matatag ang security climate sa buong bansa, at walang naitalang malalaking insidente sa mga pangunahing lugar ng protesta. Bagamat may isang insidente ng mga pasaway na nagpoprotesta na nagdulot ng pagkasugat ng 7 pulis, hindi naman ito nakaapekto sa kabuuang seguridad at safety measures sa pagtitipon. Dahil dito, nagpaabot ng pasasalamat si Nartates sa mga organizer, gayon din sa mga lumahok dahil naging maayos at disiplinado ang kanilang pagtitipon. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition.